Nababanggit ko ba sa'yo nitong si Logan? Tanong ni Isabella. Hindi naman na importante na banggitin pa kita, sabat ni Logan. Eto ko, hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung ibubuka ang bibig ko. Umalis kasi si Heisley. Siyempre, hindi lang naman kami dapat ang ine-entertain niya. Pinagbastan ko mabuti si Isabella. Yung mga mata niya kulay brown, tapos yung kutis niya napakaganda, tapos yung boses niya sobrang lambing. Kaya siguro minahal siya talaga ni Logan. Ang ganda mo naman. Mas maganda ka, no? Yung ganda ko kasi dahil lang inaayusan ako. Pero yung kanya, kahit siguro wala siyang ayos, ang ganda-ganda niya. Will you please leave us? Seryosong sambet ni Logan kay Isabella. Hindi, okay lang naman, Logan. Gusto ko rin naman siyang makilala. Alibay ko. Ayoko magmukhang bitter dahil lang nandito yung first love niya. Pero sa totoo lang, kanina pa nanghihina mga tuhod ko. Parang gusto ko nilang tumakbo at lumayo sa kanilang dalawa. Hindi, sige. Pupuntahan ko na lang yung ibang friends ko. Nice to finally meet you, Catherine. Ganito ba talaga siya kabait? Hindi katulad ng ibang babae, lalo na ni Gemma, na akala mo mangangain ng buhay. Lalo tuloy ako nasasaktan kahit na alam kong matagal na silang wala at ako ng girlfriend Logan ay hindi ko mapigilan ng sarili ko na hindi masaktan. I'm sorry, honey. Akala ko ba hindi siya in-invite ni Heisley? Okay lang, Logan. Pero alam mo na bang nandito na siya noong nakaraan pa? No. Huwag na natin siyang pag-usapan. Halos hindi ako makapagsaya ng ayos dahil alam kong nasa paligid lang namin si Isabella. Paminsan-minsan napapatingin siya sa pwesto namin at alam kong kay Logan talaga siya tumitingin. You wanna go home? Basag ni Logan sa katahimikan ko. Ikaw bahala. Nawala kasi talaga ako sa mood. Ikaw ba naman nasa tabi-tabi lang yung ex ng boyfriend mo at talagang yung first love pa? Okay, let's go. Hindi mo lang tuloy ako nakapagpaalam ng ayos kay Heisley dahil nila na agad ako ni Logan palabas. Sakto naman paglabas namin nandun din si Isabella. Yung totoo. Pauwi ka na rin ba? Tanong ko. Oo pero sabi ng driver ko na siraan daw siya. Ganun ba? Sumabay ka na sa amin. Naku, hindi na. Nakakaya baka masira ka pang moment ninyong dalawa. Let's go, honey. She can manage herself naman. Ang awkward naman kung iiwan lang natin siya dito na mag-isa. At sa huli, napilit ko din si Logan hatid kami pa uwi. Nagulat na lang ako nang bigla siyang pumeso sa harapang seat katabi ni Logan. Excuse me? What the shit? Doon ka sa likod. Galit na sigaw ni Logan. Hindi, okay na. Dito na lang. Ako. Move. Halata sa boses ni Logan na parang nagagalit na siya. Logan, okay nga lang dito ako sa likod. Gusto ko rin iangat ang paa ko dahil nangawit kanina. Palusot ko. Ayoko namang pati sa paupo ko lang maging issue pa sa aming tatlo. Pero bakit parang gusto ko na talagang maiyak? Thank you, Catherine, ha? Sorry kung dito ako napaupong bigla sa harap. Nasanay lang kasi ako talaga dati So, kailangan pa ba talaga niya nabanggitin yon? Para pagsilosin ako? How was your fate, honey? Okay naman, medyo masakit lang. Hihilutin ko na lang mamaya. Sabi niya sabay tingin sa akin at aba, may pagkindat pa talaga. Napangiti naman tuloy ako. If I know, ibang hilot ang gagawin mo. You're leaving together? Yeah, she's in my condo. I miss your condo tuloy. Hindi ko alam pero parang bigla gusto kong itulak si Isabella palabas ng kotse ni Logan. Miss na raw niya ang condo ng boyfriend ko? Kumalma ka, Catherine. Hindi mo na kailangan sabihin dahil wala namang may pake. Gusto ko nang palakpakan at halikan si Logan dahil sa sinabi niya. Nakita ko rin naman parang medyo nalulungkot yung mukha ni Isabella. Kita ko kasi sila dahil doon sa mirror. Ikaw, Isabella, saan ka ba nagsistay? Tanong ko kahit wala din naman akong pake. Doon pa rin sa dati naming bahay. Alam naman yun ni Logan. Ayan kasi, tinanong mo pa, Catherine. Nasasaktan ka na naman tuloy. Tumahimik na lang ako dahil lalo nang kumikirot yung dibdib ko dahil sa selos at inggit. So saan naman kayo na-meet nitong si Logan? Natatawa? Kung saan? Naglalakad lang ako noon May hawak akong tabo. Tapos, binato ko sa kotse niya, yung bato. Ayun, nakilala ko na siya. Grabe, ipapakulong pa ako. Dahil daw sinira ko yung kotse niya, yung salamin lang naman niya yun. Nakita ko naman napangiti si Logan. Buti na lang at may hawak kang bato at that time. Really? Ang galing naman. Ako kasi, I met him sa isang party ng friend ko. Friend din pala niya. You know, Harris? So, kailangan pati yung kanila sasabihin niya. Ano kaya ang gustong palabasin itong babaeng to?
Oo. Eh, kilala ko yun. Bago ko pa nakilala tong si Logan, friend ko na si Harris. Then he invited me, kaya ayun. Alam mo ba ako nag-first move sa aming dalawa? Pero nang huli, bumawi naman siya. As in, sobra. I can't even imagine na kaya niyang gawin lahat ng iyon para lang sa akin. Tama na, please. Parang tinitorture na yung puso ko eh. Alam niyo yung parang sinasaksak ng dahan-dahan, tapos maraming kutsilyo? Ganon kasakit. Do you really need to reminisce that? Will you just shut the shit up? Natahimik naman bigla si Isabella. Parang gusto ko tuloy na ako na lamang yung bumaba kasi parang nakikiksena lang ako sa comeback nila. I am sorry. It's just that I am so happy to meet you again. If you can't respect my girlfriend's feelings, put your ass outside my car. Parang gusto ko tuloy lalo maiyak. I am sorry, Catherine. I did not mean to hurt your feelings. I thought wala na lang sa'yo yon. Okay lang. Masyado lang kasing OA itong si Logan. Acting pa, Catherine. Wag na wag mong pagmumukhang kawawang sarili mo dahil lang sa apektado ka sa kanilang dalawa. You're here. Out. Now. Oo nga, no? Thanks again, Catherine. Thanks din, Logan. Wala yun. Pagkababa ni Isabella, agad nang pinanda ni Logan ng kotse niya, papalayo sa bahay nila Isabella. Why did you do that? Ang alin? Don't act like you're innocent. Bakit mo inaya si Isabella na sumabay sa atin? Wala namang masama Ayoko lang na sinasaktan mo yung sarili mo just because of that woman. Galit ka ba? Pumiyok na yung boses ko dahil hindi ko na napigilan pa yung kanina pang luha sa mga mata ko. Agad namang tinigil ni Logan ang sasakyan niya at tumabi sa akin. Shit! Shit! Honey, please stop crying. It kills me. Please? Pero lalo lang akong naiyak. I'm sorry kung napataas ang boses ko. Ayoko lang na sinasaktan mong sarili mo. I know that it's not okay to you na kasama natin si Isabella. But always remember na ikaw lang ang mahal ko. I love you so much, Catherine. Sorry din, Logan. Alam ko hindi ka komportable. Shh! Tahan na. Lumapit ka na dun sa tabi ko. Stop crying, okay? Or else, your makeup will mess up. Pagdating namin sa kondo, buhat ako ni Logan na parang bagong kasal dahil dumasakit yung paa ko. Ibaba mo na ako, Logan. No, I will carry you unless your feet is okay. Tinulungan ako ni Logan na magpalit. Akala ko nga ay may gagawin pa siya sa akin, pero sabi niya magpahinga na lang daw muna ako. Ikaw, Logan, hindi ka patutulog? Tatapusin ko lang to then I'm going to sleep too. Okay, good night. Good night, honey. I love you. Buti na lang at natapos na ang gabing to. Ibig sabihin hindi na ulit magpapakita pa si Logan at Isabella kasi sa party lang naman sila makikipagkita dahil kay Heisley. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nagising dahil nasusuka na ako. Siguro ay hindi sanay yung dila ko sa mga kinain ko kagabi. Honey, what happened to you? Are you okay? Kanina pa ako kinakalampag ni Logan dito sa banyo. Okay lang ako, Logan. Nasira lang yata yung tiyan ko. Should I call a doctor? Hindi na. Gagaling din to. Are you sure? Oo nga po. 15 minutes lang sa CR. Tatawag agad ng doktor? Wala ka bang pasok ngayon? Meron. Chill niyang sagot habang umiinom ng kape. Bakit nandito ka pa? 1 PM pang meeting ko with the board. Ayaw mo bang kasama ako? Siyempre, gusto. Kung pwede nga lang sumama sa'yo eh. Then, fix yourself. Bakit? You said you wanna come with me. OMG, sige, magbibihis na ako. Thank you, Logan. Wala na akong pinilipas pang oras at mabilis na akong naligo. At nagbihis. Jeans at turtleneck ang suot ko dahil hindi naman ako pupunta doon as a secretary. Kahit anong isuot mo, you still look beautiful. Bolero? O ano, tara na? Tatawa-tawang kinuha ni Logan ang bag ko at inalalayan ako pasakay sa kotse niya. Excited na ako. NGC building. Pagdating namin, ewan ko ba kung ba't nagulat yung ibang mga empleyado dahil nandito ako sa harap nila ngayon. Kala nyo, sinasante na ako, no? Grabe, namiss ko tong lugar na to. Pumunta na agad kami sa 58th floor kung saan ang office ni Logan. Makikita ko na ulit ang pwesto ko. Nasaan si Iris? In the 56th floor. Tatawagan ko lang siya kung may kailangan ako, pero minsan doon ko siya sa may labas ng office ko nilalagay. Pagpasok namin, agad na ako umupo sa pwesto ko at binuksan ang laptop ko. Good morning, Mr. Navarro. What are you doing? Umaacting na sekretary mo ulit. Then, get me some coffee.
Na-miss ko yung line mo na yan Nagpunta ako sa pantry at pinagtimpla siya ng kape. Grabe, na-miss ko to. Here is your coffee, sir. Made with love. Thank you, honey. Ano ka ba? Dapat Catherine ang tawag mo sa akin. Why? Syempre, kunwari nga sekretary mo ko. Panira ka naman Okay, fine, Catherine. Chinek ko mga schedule ni Logan. Meron pala siyang meeting bukas sa investor niya na ayaw niyang sabihin sa akin kung sino. Hindi pa pala tapos yung contract niyo bago mong investor? Nakita ko naman na tigilan siya sa paghigop ng kape. Yes. May mga inaayos ng kami. Malalaman mo rin kung sino ka. What do you want for our lunch later? Sinigang. Yung maraming labanos? Ewan pero bigla ako nag-crave sa sinigang, nalala na sa labanos. Hay, nakakapanlaway naman. I thought you don't eat radish. Basta yun ang gusto ko. Pagdating ng lunch, halos na 2 kanin ako at talagang yung labanos lang ang kinain ko. Ang sarap kasi. Honey, you did not tell me na kumakain ka na pala niyan? Ewan ko ba, ang sarap kasi talaga. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na si Logan sa board meeting, kaya naiwan na naman ako mag-isa sa opisina niya. Sir, nandito na po ang dad. Oy, Cathy! Hi, Iris. Bumisita lang ako dito. Ano? Nasa labas yung daddy ni Sir Logan. Yung sasabihin mo? Ala, hindi kaya magalit yun kapag nakita ko? Magtatago pa sana ako nang biglang pumasok na ang daddy ni Logan. Where's my son? Catherine? You're Logan's girlfriend, right? Hello po, Tito. Nasa meeting po si Logan. Pasensya na po kung pumunta po ako dito. Ano ka ba? Why are you saying sorry? You're welcome to come here anytime. Akala ko ba ayaw ako dito ng daddy niya? Pero bakit welcome naman pala ako anytime? Akala ko po magagalit kayo. Why would I get mad? You are our future daughter-in-law. Parang gustong sumabog na ng puso ko. Future daughter-in-law daw? Huwag kang kiligin masyado, Catherine. Pwede na pala akong pumunta dito anytime. I'll go ahead. Babalik na lang ako bukas. Sige po, ingat. Thank you, dear. At ginawa pa talaga akong usan itong tatay ni Logan. Pero kidding aside, sobrang saya ko dahil tanggap na tanggap ako ng daddy niya at hindi siya galit na nagpunta ako dito. Maya-maya pa nakabalik na si Logan. Logan, galing dito ang daddy mo? Para naman biglang nabahala yung mukha niya. What did he told you? Wala, inahanap ka lang. Sabi pa niya hindi raw siya galit na nandito ako. Kala ko ba magagalit ang dad mo? Maybe he changed his mind, honey, nung nakita ka. Siguro nga. Let's go? Bakit? Wala ka na bang meeting? I'll just cancel it. Saan mo ba gustong pumunta? Pwede ba nating bisitahin ng daddy at mommy ko? Of course, honey. Para na rin makilala ko na sila. Bigla ako silang na-miss Baka magtampo sila dahil di ko na sila masyado nabibisita. Siguro kung buhay pa sila, magiging masaya sila para sa akin. Lady Shrine Memorial Park. Hi, mommy at daddy. May papakilala nga po pala ako sa inyo. Halika dito, Logan. Lumapit naman siya sa akin. Nandun kasi siya sa may sasakyan. Eto nga po pala si Logan, ang laking mahal na mahal ko. Hello po, ma'am and sir. Thank you for giving me your daughter. Huwag po kayo mag-alala at mamahalin ko po si Catherine habang buhay. Ngayon lang ako may pinakilalang lalaki sa harap nila kaya maswerte ka. Unti-unti nang may tumulong luha sa mata ko. Yeah, very lucky. Alam ko masaya sila ngayon para sa akin. Are you sure you're okay, honey? Dumadalas ang pagsusuka mo. I think we should visit the doctor. Pangalawang suka ka na kasi ito ngayong umaga. Wala naman akong kinakain kakaiba Di rin naman ako stress or puyat. Baka dahil to sa kinain ko kagabing ice cream. I am worried, honey. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman kung bakit yan. Okay, sige. Next week, pa-check up tayo. Good. Basta pag may problema ka, tawagan mo ko. Understand? Opo. Okay, I'll go ahead. Honey, I love you. I love you too. Oo nga pala, pupunta dito si Ava. Sure, para rin may kasama ka. Namimiss ko na naman si Logan. Hi. Tapos nalaman ko pa meron siyang business trip sa US. 1 week siya dun. Kung pwede lang sumama. Maya-maya pa dumating na si Ava. Bakla! Ano yung dala mo, bakla? Ano pa? Yung favorite nating pizza? Ewan ko pero nang buksan ni Ava yung box ng pizza, halos masuka-suka ko sa amoy. Ang baho! Ilayo mo nga sa akin yan, Ava? Ano nangyayari sa'yo, girl? Biglang ayaw mo na neto? Di ba favorite mo to? Ayoko, ang baho.
Dali-dali namang inalis ni Ava yung pizza sa harapan ko. Grabe, di ko makaya yung amoy. Parang anytime tuloy maduduwal na naman ako. Bakit ayaw mo ng pizza? Kaloka ka naman? Hindi ko alam, basta ang baho. Baka naman buntis ka na, ha? Buntis? Hindi naman siguro. Baka nanibago lang talaga ako sa pizza. Di ako buntis, no? Kang OA, bakla ka? Okay, sabi mo eh. Gusto mo mag-mall tayo? Wala naman tayong magagawa dito eh. Bet ko yan. Bihis lang ako. Buti na lang talaga at walang ginagawa si Ava ngayon. Nagpaalam naman ako kay Logan at grabe. Sapilitan pa bago siya pumayag. Nanood muna kami ng movie tapos kumain sa resto na may sinigang na offer. Kumakain ka na para ng labanos? Oo, sarap kaya. Nagtataka na ako sa iyong bakla ka ha. Naduduwal ka ba sa umaga? Paano mo nalaman? OMG! Bakit? Buntis ka? Natakpan ko naman bigla ang bibig ni Ava. Ipagsigawan daw ba? Tsaka paano naman niya nalaman na buntis ako? Ava, pwede ba? Huwag ka muna maingay. Hindi pa naman natin sure kung buntis nga ako. Tsaka malabo ko mabuntis. Bakit? Wala ka bang matres? Aw! Gaga ka talaga. Kasi naman, paano malabo kung maging buntis? May matres ka naman. Nagsisex kayo ni Mr. Navarro, so anong malabo dun? Oo nga no? Nakaramdam tuloy ako ng kaba. Hindi nga kaya buntis ako? Magiging tatay na si Logan. Umuwi na tayo at magsasearch tayo. Pagdating sa kondo, kinuha agad ni Ava yung laptop at nagpunta ng Google. Ito. May 5 signs para malaman kung perky ka o hindi. Number 1, you feel dizzy and tired. Di naman ako nakakaramdam ng pagod. Then I'll take that as a no. Second, you're experiencing vomiting or morning sickness. Yan, check yan. OMG! Third, you will feel bloated. Bloated? Parang di naman. Okay, so it's a no. Fourth, you will crave something you don't usually eat. Uy, check to kasi diba di ka naman kumakain ng labanos tas bigla gusto mo na? Correct ka dyan. And lastly, delayed periods. Hindi ko pa naman date ng Monteverde so di ko masasabi kung yes or no. Tingin mo, buntis ka ba? Hindi ko alam, Ava. Paano nga kung buntis ako? Magiging masaya kaya si Logan? Halos 7 PM na nakauwi si Ava dahil nagtatalo kami kung buntis ba ako o hindi. Sabi niya mararamdaman ko raw yun at dapat daw ako mag-PT para malaman. Hindi ko nga alam kung paano gamitin yun eh. Di ko na malay na kailip ako sa paghihintay kay Logan. Honey, wake up. Kumain ka na ba? Let's eat. Nagluto na ako. Oo nga pala. Nalimutan ko magluto ng dinner namin ni Logan. Bakit kasi nakatulog pa ako eh? Pasensya ka na Logan, di ko na malay nakatulog pala ako. How's your day? Nag-enjoy ka ba with your friend? Oo, ikaw, kamastang araw mo? Tired, pero nang makita kita na walang lahat. Bolero talaga nitong lalaki na to. Napakaswerte ko talaga kay Logan. Sweet, caring. Lahat ng gusto ko sa lalaki nasa kanya na. Paano nga kaya kung buntis ako? Namiss kong luto mo, Logan. Oo nga pala, honey. Can we move our check-up tomorrow? Mapapabilis kasi ang alis ko eh. Pero di ba next week pa yon? They decided na next week na lang daw para mapabilis ang tapos ng itatay yung business sa US. Bawal ba talaga akong sumama? It's for your own good naman, honey. I will be back after a week, I promise. 1 linggong walang Logan? Hindi ko yata kaya. Don't worry, honey. May papupuntahin akong maid para may kasama ka. Mamimiss kita. Shucks, ba't bigla ako naiyak? 1 linggo lang yon, Catherine. Mabilis na ang 1 linggo tas nandito na ulit si Logan. Shit! Please stop crying, honey. Lalo kung may hirapang umalis niyan. Hindi ko mapigilang di umiyak eh. I will just cancel that trip. Mas gusto ko kasama kita. Ano ka ba, Logan? Ayos lang sa akin. Tsaka alam kong malaki ang mawawala sa'yo pag di mo tuloy yon. Kaya ko ng sarili ko. Ayokong masira ang mga plano ni Logan dahil lang sa akin. Next day, hindi pumasok si Logan sa opisina para samahan ako magpa-check up. Sabi nga niya, pupunta na lang daw sa bahay yung doktor. Bossy masyado. Logan, nagugutom na ako. Okay, we're gonna eat first. After namin kumain, dumiretso kami sa isang exclusive hospital na para talaga sa mga elite. May ganito pala. General hospital lang kasing afford ko eh. Bakit ba? Good morning, Tess. This is my girlfriend, Catherine. Tess lang talaga ang tawag niya. Di sila nang close? Good morning to both of you. So what brings you here? Palagi po kasi ako naduduwal every morning. Tapos minsan di ko po maintindihan yung sarili ko. Gosh, huwag ka na mag-post sa akin. Hindi tayo nagkakalayo ng edad.
Natatawang sabi niya. Tama naman siya. Mukhang ahead lang siya sa akin na ilang taon. Anyway, going back to your problem, are you both using protection while doing your contact? We never use condom. Nampas ko si Logan sa braso. Grabe, straight to the point talaga. I see. Can you come with me? Tanong sa akin ng doktora. Nagpumilit pang sumama si Logan sa loob, kaso maghintay na lang daw sa labas. Here, try this pregnancy test. You know how to use it? Hindi po eh. Oh, okay. Use this cup to catch your urine, then drop this little dipstick in the cup and transfer it on the pregnancy kit. Kapag 2 lines yan, you're pregnant. Kinakabahan ako. Paano nga kung buntis ba ako? Handa ba ako maging isang ina? Sinunod ko yung instruction sa akin ni Miss Tess. Ang sabi niya, nakakadetect daw to kahit 2 weeks lang pregnant. Totoo ba to? Pregnant ID, not pregnant D. Pinakita ko agad kay Miss Tess yung result ng pregnancy test ko. Oh my! Congrats! You're having a baby! Parang gusto kong umiyak sa sinabi ni Miss Tess sa akin. Buntis ako? Magiging daddy na si Logan? Let's go. I-ultrasound kita para ma-check natin kung ilang weeks na si baby mo. Kitang-kita ko sa monitor yung tiyan ko. See this? This is your baby. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Sobrang saya ko. Halos tumalon na nga yung puso ko sa sobra kong saya eh. Magiging masaya kaya si Logan? Huwag kang magpapastress, okay? Uminom ka rin ng milk para mas lumakas ang baby mo. Paglabas namin, nandito pa rin si Logan. Syempre, alangan namang iwan niya ako, diba? Finally! Anong problema, Tess? How's my girlfriend? Mas mabuti siguro kung siya na mismo magsabi sa'yo. Maiwan ko na kayo dahil may pasyente pa ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Logan na buntis ako. Magkahalong kaba, saya at takot dahil baka mamaya hindi pa pala ready si Logan. Tell me, ano bang sinabi niya? I am 3 weeks pregnant, Logan? Halos 5 seconds ding napatulala sa akin si Logan. Holy shit! Are you serious, honey? I am going to be a father. Shit! Logan, bawas-bawasan mo nga yung pagmumura mo at oo, magiging daddy ka na. Thank you so much, honey. Thank you for giving me a wonderful gift. Bigla naman niya akong niyakap. Umiiyak ba siya? Pero masaya ako dahil tanggap ni Logan na magkakababy na kami. I am so happy. Parang sasabog na yung puso ko sa sobra kong saya. Akala ko malulungkot ka pag nalaman mo eh. Why would I? That's the best thing that happened to me aside from you. I love you both. We love you too. Di maalis yung ngiti sa labi ni Logan. Gusto na nga agad mamili ng damit ng mokong. Di naman siya masyadong excited, no? Feeling ko tuloy sumisipa na si baby sa tiyan ko. I still can't believe na magiging daddy na ako. Tingin mo, honey, magiging masaya kaya siya na akong daddy niya? Oo naman, sobra. Don't worry, baby. I will be the best father for you. Sambit niya habang hawak ang tummy ko. Ramdam kong masaya siya dahil mamahalin niya na sobra mga magulang niya. Thank you again, honey. First, for coming to my life, then now, for giving me a blessing. I can't explain how happy I am right now. Thank you din, Logan. Dahil sa'yo, kaya't magkakaroon tayo ng anak. Excited na akong makita siya. Me too. And I decided na i-cancel na talaga yung business trip ko sa US. Dahil mas kailangan mo ako at kailangan kitang mabantay ng ayos. Pero Logan, I finally made my decision. Honey, maghapon yata nakahawak si Logan sa tiyan ko pamula umuwi kami galing sa ospital. You need anything, honey? What do you want to eat? Gusto ko maraming fries at sundae. Yung sa Jollibee, ha? Okay, is that all you want? At saka maraming kiss galing kay Logan Navarro. Napangiti naman siya at agad akong tinadtad ng halik sa noo, pisngi, labi pati sa ilong. Sana ganito lang kami palagi. Masaya lang. I love you, Catherine. I love you too. Kontento na ako sa buhay ko ngayon, lalo na't magkakaroon na kami ng baby. Sana'y wala na maging problema pa sa pagsasama namin. Isabella's POV. Hindi ko na kaya maghintay. I think I have to make a move para mapasakin ulit si Logan. I really missed him. At gagawin kong lahat para mapasakin siya ulit. Walang makakapigil doon, kahit pa ikaw mismo. Catherine?